Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today ay paano lumalim sa Biblia, and nasa special series po tayo na 2 out of 10. So, ito po yung part 2 sa naging discussion din po natin kahapon. And may concept po ito na covenant redemption, an internal agreement within the Trinity in which the Father decrees the salvation of the believers. The Son willingly agreed to redeem them through His life, then death and resurrection, and the Holy Spirit committed to applying this redemption. And makita po natin to sa Ephesians chapter 1 verse 45. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will. So, sa Tagalog naman po, bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili niya na tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. So, magsimula po tayo sa teaching na ibinigay po sa atin ni Pastor Russell. First teaching, the Father plans our redemption. So, bago pa tayo mapunta sa ating Panginoon, bago pa natin isuko lahat sa Kanya, and bago pa natin siya makilala, plinano na ng Panginoon yung redemption na ibibigay niya sa bawat isa, sa kung paano ito mabibigay, at sa kung saan ibibigay at kung anong panahon ibibigay yun ng Panginoon. So, sa second teaching naman, Jesus Christ accomplished our redemption. So, since naibigay na nga ng Panginoon yung redemption niya sa ating mga anak niya, dahil since tayo ay mga adopted child ng ating Panginoon, ibinigay niya na yung redemption na yun, and naibigay niya yung redemption na yun dahil sa ating Panginoong Jesucristo na kanyang nag-iisang anak. So, ngayon naman, sa third teaching na tayo, the Spirit applies our redemption. So, yung banal na Espiritu na iniwan ng Panginoon dito sa atin sa lupa, siya yung patuloy na nagre-remain sa atin na dapat ina-apply natin yung redemption na ibinigay sa atin ng Panginoon, na yung redemption na yun ay ang nagsasagisag na tayo'y anak na ng Panginoon, na dapat hindi na tayo gumagawa pa ng kasalanan. Kaya kung napapansin nyo, sa every time na may nagagawa man kayong kasalanan, hindi man ito sinasadya, parang nagkakaroon ka ng guilt sa damdamin dahil yun sa Holy Spirit iniwan ng Panginoon sa atin dito sa lupa. So, ngayon naman, sa application na tayo. First application, absorb the blessing of redemption. So, yung mga blessings na ibinibigay sa atin sa atin ng Panginoon, dahil yun sa redemption na ibinigay niya sa atin, and yun sa tiwala binigay natin sa Panginoon, lalong-lalo na yung faith na ibinigay at pinagkatiwala natin sa Panginoon, na kahit hindi niya yun hingiin, dapat natin yun ibigay sa Kanya dahil nga siya yung nag-iisang Panginoon lamang, diba? So, sa second application, be grateful and loving as God's adopted children. So, maging grateful tayo, dahil nga kung hindi naman sa ating Panginoong Jesucristo, hindi naman tayo mamahalin ng ating Panginoon, hindi niya rin naman tayo tatanggapin bilang anak niya, dahil ang Panginoong Jesucristo ay siyang naglapit sa atin sa Panginoon through Him. Kaya tayo naging anak ulit na ating Panginoon, dahil nga pagkamuhinay nararamdaman niya sa atin pero dahil mahal tayo ng Panginoon, tinanggap pa rin niya tayo.
So, ngayon naman, sa third application, commit your life to serving God. So, kung sa tingin mo nagiging useless yung buhay mo, sa tingin mo, nagiging ganun yun kasi yung buhay mo hindi mo naman siya inaalay kay Lord eh. Hindi, kumbaga, yung buhay mo is hindi mo siya siniserve para sa ating Panginoon. So, kung sa tingin mo, nagiging ganun na yung buhay mo, mas better kung ipapaintulot mo na dapat si Lord na yung gumalaw sa buhay mo. So, ngayon naman, sa discussion na po tayo. How does each person of the Trinity play role in our redemption? Pare-parehas lang naman sila ng gampanin sa buhay natin. At ayun yung paalalahanan tayo na ang Panginoon ay siyang nagligtas sa buhay na meron tayo at siyang patuloy na gagalaw sa buhay na meron tayo. So, pare-parehas sila ng gampanin, but then they have a different position na makikita natin. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.